Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 13, 2025, Huwebes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Esther, chapter 4, verses 17 onwards. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula pa sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang umirang sa Israel. Mula sa dinami-rami ng mga bansa at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong pinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa Kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ako'y na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So ngayon po, sa araw na ito, ating narinig ang pahayag mula sa aklat ni Esther. Siya ay isa sa mga naunang namuno sa bayan ng Israel bilang reyna. Bihira natin marinig ito kasi nga nung panahon yon talagang para sa lahat o para sa karamihan ng kababaihan ay walang kinalaman sa lipunan. Pero si Reyna Esther ay itinanghal na reyna para pangalagaan ng isang bayan na bahagi ng angkan ng Israel. Na ngayon, narinig natin sa kwento na siya po ay nagdarasal, dumudulog sa ating Panginoon, sa Diyos ng lahat ng mga hari dahil nga sa kanila pong pinagdaraanan. Sila ay maliit lamang na bansa, pero sila ay pinipilit na sakupin ng iba't ibang mga lahi at ngayon ay dahil sa kanyang hinakaharap na sitwasyon, patuloy siyang nagtitiwala sa Panginoon. Ito ay isang magandang halimbawa, isang magandang ehemplo lalong-lalo na para sa mga hari, na napakahalaga para sa isang pinuno ng isang bayan na siya po ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Nagtitiwala sa kakayanan ng Diyos at hindi sa sarili niyang kakayanan. Binabalikan nga ni Reyna Esther yung kabutihan ng Diyos mula pa sa kanyang mga ninuno at ngayon siya na ang nanunungkulan. Isang responsibilidad na kanya pong kinakaharap na mailigtas ang kanyang bayan. At hindi niya ito magagawa kung wala ang lakas at tulong mula sa Diyos. Kaya nawa, maging mamulat din ang ating mga leader na manatiling naglilingkod sa Diyos. Ang kanilang pamumuno ay hindi dapat malayo sa Diyos. Ang kanilang mga desisyon ay hindi dapat iba sa aral at turo na binibigay ng Diyos sa kanila. Dahil kung hindi, tayo din po, ang kanyang nasasakupan din ang dadanas ng matinding pagsubok o kahirapan. At ngayon, sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas, na
mga dating leader at kasalukuyang leader ay nag-aaway-away o kaya dahil sa kanilang mga poor judgment, mga desisyon, nagugulo ang buong bayan. Kaya ang pinakamabisang paraan na dapat nating gawin ay ang magdasal. Wala pong masusolusyonan mabuti ang kaguluhan o ang paglikha ng mga kaguluhan, paglikha ng mga kasinungalingang kwento, paglikha ng kung ano-anong hindi makakabuti. Ang maganda, tayo po ay magdasal natin ang lahat, anuman ang panig mo, saan ka man, no? Kanino ka man kakampi, nawa ay idaan natin sa pagdarasal at tumingi tayo ng tulong sa ating Panginoon upang mas maliwanagan ang bawat isa, lalong-lalo na ang ating pong mga leader. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.